Para po makahikayat ng mas maraming botante abroad, kinakasa po ninyo, Chairman Garcia, yung online voting. Ano po ba ang latest dito? Sa kasalukuyan po muna, Ma'am Cheryl, sa ating registration patungkol sa overseas voting, naku nakakalungkot. 1.3 million pa lamang ang mga kababayan natin na nagpaparehistro bilang botante. Ang hope po natin, ang ating expectation, dahil na-announce na natin tuloy yung internet voting o yung pagboto ng mga kababayan natin na hindi na kinakailangan pumunta sa embahada, hindi na kinakailangan pumunta sa mga konsulada o kaya naman ipadadalhan sila ng mga envelopes na naglalaman ng balota. Ito po ay sa pamamagitan na lang ng cellphones, laptops, iPad, Ma'am Cheryl, makakaboto na sila. Ang hope po natin hanggang September 30, tataas pa ang bilang ng mga registrants natin abroad sapagkat hindi naman po tayo naniniwala na 1 milyon lang mga Pinos sa abroad. Yan po ay siguradong mas dadami pa. Kaya sana dahil sa announcement na ito ay maengganyo natin yung mga kababayan natin pwede na makaboto sa pamamagitan ng device po. So ito po ay para lamang, Chairman Garcia, sa mga OFW o iro-roll out din po ito sa mga local voter po? Hindi pa po muna tayo magkakaroon ng internet voting locally. Gusto po muna nating subukan ito sa ating mga kababayan abroad sapagkat alam niyo talaga napakababa ng vote out kapag ang pagboto ay sa pamamagitan ng in-person, pupunta sa embahada o konsulada o sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanila ng mga envelopes na naglalaman ng balota. Lalong-lalo na po ang mga seafarers, Ma'am Cheryl, yung pong ating mga marino, hindi sila nakakaboto kapag sila naglalayag. Napakalaking tulong talaga kapag ka-internet. Anong malay po natin? Pag ito naging successful, sa mga susunod na eleksyon, pwede natin gawin na ang internet voting locally, lalo na sa mga may kapansanan, sa mga nagdadalang tao o yung mga nakatatanda po natin ng mga botante. Pwede nyo ho ba kaming bigyan ng walkthrough, Chairman, kung paano po yung magiging proseso nitong online voting? Kinakailangan po, Ma'am Cheryl, na sila pagdating ng itong Enero ng 2025, magpapa-pre-register sila, i-register nila yung kanilang device, i-register nila muli yung kanilang mga biometrics, yung mukha nila, yung pictures nila o yung mismong fingerprint upang kapag ka sila iboboto na using the internet, mabe-verify muna sa pamamagitan ng biometrics kung sila talaga yung bumoboto po. At yung pagpapa-pre-register na yan ay hanggang araw ng eleksyon. Mula Enero hanggang araw ng eleksyon, pwede po sila magpa-rehistro upang makaboto using the internet. Ngayon po, hindi ko po muna masasabi, Ma'am Cheryl, yung issue ng talaga bang ito ay protected, talaga bang ito ay credible na pagkakatiwalaan, at the same time, talaga bang protektado ang boto natin sapagkat yung pong nanalo na kumpanya para mag-supply sa atin yung sistema para sa internet voting, wala pa po kami, Ma'am Cheryl, na kontrata. Kasalukuyan pa po kami nagne-negotiate para sa kontrata. Kaya hindi ko masabi muna yung detalye kung paano natin isasagawa ang internet voting.